Merry Christmas! Joyu Noel. Discuss natin kung ano yung mga pinagkaiba nung Pasko noon, tapos Pasko ngayon. Oy, tagal-tagal mo ng kasal, hindi ka pa nag-aanak. Yung sweeping declaration na lang din talaga ako. Machismosa talaga yung mga Pilipino. Oo, no? Traffic. Diyos ko. Nangangaroling na may Nangangaroling. inipit na tansan. Namamas ko po. Di ba? Yung ganyan, no? Christmas morning. Wow. Yes, di ba? Oh my God. Di ba? Doon naman tayo sa dark side ng Pasko. Kasi Dark side ng Pasko. Hindi, ito, dark siya. Wish. Ngayon, Namimigay siya ng mga regalo tuwing sasapit ang araw ng Pasko. Merry Merry Christmas. Christmas po sa ating lahat. Yes, sir. Dito na naman kami. Meron pa kami mga Santa hat. Oh. Merry Christmas. Merry Christmas sa Wow. ating lahat ngayon. Christmas na. Saka ang lamig, ano? Oo. Buti lumamig na nga ulit eh. Saka magtrabaho ngayon pag ganito mga panahon. Parang mas no, lamang yung ipahinga mo. Oo, kaya nga. Pero gets ka dun sa sabi mo, pag may boss ka o kaya may mga nangungulit sa'yo, may purpose yung buhay mo eh. Eh kung ang purpose mo, pagka na-influensyahan ka ng lamig, ng ganito, wala. tulad ng ganito, ang purpose mo tulog eh. No, pag ikaw, you are your own boss eh. Talagang you are your own boss sa kama eh. Oo. You are your own boss din. Binobos ako nung snooze eh. Yung snooze yung boss ko. Ay, anyways. Merry Christmas mga ka-Digionatives. Merry Christmas po at maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin. Yan. Ako, shout out po kila, lalo number 1, ang kuyang mong walang magawa. Yun, Follow shout nyo na out, rin. kuya. Thank you very much. Lagi Thank you kang very much. una sa comment. Follow nyo rin po si ang kuya mong walang magawa. Solid na mga content yan sa Facebook tsaka sa YouTube. Yeah! At saka kay Otso Daisy Shays. Inom ulit tayo. Malamig na ngayon, sakto. Shoutout po. Sino pa ba mga shoutout? Sige, sa mga masusugid namin likers po dyan sa Facebook, Yan. Shoutout mo na sila. nahabag yung puso namin. Bao naman. Hindi pa malaki yung ating platform. Eh talagang kung pag nagpo-post tayo, naka-like agad yung mga yan. Kaya solid. Sobrang supporter at talagang nakita ko pinapanood talaga nila sa TV. Yun naman. Yan, di ba? Masarap. Parang medyo napaihi akong konti eh. Napaihi ka na konti? sinid Wow. sa akin na ganyan. Merry Christmas. Merry Christmas. Si Gracia. Si Gracia. Yan. Kay solid Michael yan. Policarpio. Yun, si boss. Si Jet Felipe. Yun. Si Earl Garcia. Yan. Kay Dayday Amansek. Si Dan Ryan Banasihan. Boss Dan. Tandaan niyo po yung pangalan. Kunyari, hindi na lang namin kayo kilala Yan. nung binabanggit namin kayo. Kunyari bagong audience kayo pero ang totoo, mga boss po namin yung mga yan. Talagang boss namin to. No? Yan. Merry Christmas po sa inyo. Merry Merry Di pa tayo Christmas. nagtotoast. Yan. Speaking of Pasko, may kwento ako eh. Oh. Ito na naman sa mga story time natin no? Pero syempre, dyan sila nakaka-relate. Sana ay nakaka-relate din kayong mga storya natin sa mga storya nila. Parang ganun. Sana. Sana Lalo na yung Pasko. si Noel. Si Noel. The first Noel. The first Noel The sa org first natin, oh. di ba? Si Noel, makaka-relate dito sa story ako. Kasi tungkol to sa pangalan ko. Kasi Noel. Noel nga eh. Kasi naalala ko, di ba? Ang French pala ng Pasko ay Noel. Pero parang may context dapat nasusundin bago mo siya magamit. Kasi pang Merry Christmas sa French ay magfe-French ako. Itatype ko yung yung French ng Noel sa Pasko. Tapos try mo nga basahin. Sige nga. Basahin mo nga ta. Yan ang French. Sa Merry Christmas in French.
Paano ba dapat pag French? Siyempre mga French, Mga French, ano, croissant. French stereotype. Tama, may mga, we have wine. Di ba, mga ganun, mga French. Ano naman French? May khoy? Hindi dapat may Hindi, khoy ewan ko. yan, no? Lagi nadura daw So, ang joy, kung babasahin ka, Joyeux Noel. Tama ba ko? Zoyu, Noel. Zoyu? Teka, meron. Zoyu. Baka Baka kakoyu. Zoyu? Baka nga ganun. Zoyu? Noel? Ganun yung Ganun. Emily, Zoyu. kasi si wife lagi nanonood ng Emmeline Paris yun. Yun nga eh. Lagi may dahak. Bigyan man betadine gargle. So anyways, tanda-tanda ako to, high school ako. Nag-iisip ako ng mga parang username sa Friendster, MySpace, email address mo, mga ganyan, tsaka sa MIRC. Alam mo, ganyan. Ba't kaya dati, no? Hindi mo marami mong gamitin Siga. yung totoo mong pangalan, no? Alam mo kung bakit? Kasi uso rin nata noon yung parang mga hero eh. Yung may Anong alter pangalan? ego Ano bang eh. teka, anong pangalan mo sa Counter-Strike? Counter-Strike, mangungumag ako eh. Mangungumag? Talaga Oo, yun agad? Malalaman nila. Oh, ba't nag-Counter-Strike ka pa rin ba ngayon? Hindi na. Hindi na ako pala yun. Kasi gaming account ko yun eh. Kahit hanggang ngayon, Hindi na. ako Colette_0009. Kulit? Sobrang cool ah. Yeah. Si Colette. Kulit, ano ka? Anong number? Colette. Oh. _0009. Bakit lagi may underscore, ano? Ayun na nga, ba't ba lagi may underscore? Dahil ba parang yun yung nagpapa-digital sa mga... Nakikita ko lang dati, kaya ginagaya ko. Tapos hindi dapat yun, hindi siya all caps, hindi siya all small letters. Hindi bold. Maliit na K, tapos malaking U, tapos, hindi ko na, basta may mga gano'n, no? JJ. Oo. Combination pa. Ba't kaya lagi gano'n? Jolog sa mga Pero high school. Balik tayo doon sa Friendster era, MySpace. Nag-iisip ako ng pangalan ko. Tapos parang, nung time rin na yun, doon ko na-discover na, yun nga, Joyeux Noel pala. Doon mo nalaman, high school? Oo, na French pala yun. Sabi ko, maganda ata na simula na pangalan ko eh. French Christmas, yan. Ginagamit ko na, kaya etc. Yung isa kong kaklase, tanda-tanda ako to eh. Name drop ko na. Hayop ka, Maro. Why si Maru? Sinabi niya na, hindi naman yan yung French ng Christmas eh. Tapos, Ano sinabi niya? Ano daw ang French ang Christmas? wala. Wala siyang sinabing na parang correct term or etc. Pinabulaanan ka lang niya. Oo, na parang pinakita niya na ang bobo-bobo ko sa language. Ganun. Paano ba Saka- nalaman na yan ang French ng Christmas? Siguro nabanggit ata ng teacher, ganyan. Ganun. Kasi yung taon, syempre pag gumawa ka ng email address, nandun lahat ng mo, di ba, files mo, etc. O kaya kung ano pa, accounts mo, nagagamitin mo rin ng ilang taon. Hindi ko mabago. Ganyan. Tapos parang every time na maglalagin ako, naiisip ko na parang, Mali ka? mali ako, bobo ko. Tapos, neto na, nasa Bulacan na ata tayo ron. Mga bandang 2014, 2015. Maganda-ganda ng Google nun. Maganda-ganda ng Google. Naalala mo yung search. Ko. Kasi parang may binalikan ako na email address na luma, na yun yung gamit ko. Sinig ko, tama naman pala eh. Kaya, ito na sasabihin ko. Maro. Ano makano si Boss Maru? Sorry. Bata lang siya. Baka Pasko hindi niya nga. lang din. Gusto niya lang Pasko naman. pala, Pasko naman. Pasko naman pala. Tis the season to forgive and forget. Hindi, yun pa yung essence ng Pasko. Hindi. Hindi, Tis kasama the ata season yun. to be jolly lang pala. Pero kailangan lahat ng mga dapat nating pagpatawad at kalimutan ngayong 2025 ngayong 2024 i-let go na natin ng mga masasamang nangyari at Pagpasok ng 2025. sabi Sige, nila. I forgive you, Maro. Joyeux Mas Maro. Noel para sa'yo. So, tama ba yun? Baka sasabihin comment si Maru, mali yung Mali pagkakasabi pa rin. mo. Mali ang pronunciation mo. Bumalik yung yung trauma ko. Siyempre, dahil nga magpapasko, ang topic natin, mga ka-DJ native, Yeah. yung mga tungkol sa Pasko. Tayo, mga millennials, at kung sino pa mga boomers at Gen Z, medyo discuss natin kung ano yung mga pinagkaiba nung Pasko noon, mga bata pa tayo, tapos Pasko ngayon. Unang-una, actual na pinagkaiba talaga nung Pasko dati sa Pasko ngayon. Tapos, ano yung mga experiences natin ngayon bilang matanda na tayo pag Pasko compared nung bata pa tayo. Nung bata tayo ng Parang Pasko. yun maging flow natin. Overall, kung ano nga mga nagbago talaga Yung. through the years pagdating sa Pasko sa Pinas. Pero pangarap ko yung magka-snow, no? Talaga? Pangarap mo? Christmas snow. Talaga ba? Nung bata ako, syempre. Nakaranas ka? Hindi pa. Ever since? Ng snow? Oo.
Hindi pa. Talaga? Hindi ako Kasi din eh. nakapag-Japan ka na eh. Hindi ka pa rin ba nakakaranas ng snow? Doon sa Osaka walang snow nun eh. Oo. Gusto ko lang dati, ewan ko ngayon eh, kasi malamigin ako eh. Kalaban ko yung lamig eh. So anyways, ano ba mga pagbabago through the years ng Pasko dito sa Pilipinas? Ang dami ang nagsasabi sa akin na iba na nga daw ang Pasko eh. Yung mga kamag-anak ko, yung mga boss mo, Mga tita-tita natin, parang nag-iiba na nga yung parang feels ng Pasko. ramdam nila eh. Ramdam din nila na iba na nga yung, ewan ko kung may nawala ba, nawala ba ang giving, ganun. Wow. Nawala ba ang parang yung sense ng camaraderie? Generation by generation din talaga eh. No? Actually, yun naman ang maganda din. Ako, based sa mga napapansin ko, yun ang parang isa sa mga nagustuhan ko sa mga generation ng mga magulang natin, mga boomers. Talagang kung sa family, medyo mas ano talaga sila. Mas close sila sa family. Hindi lang din sa first family, pati yun sa mga kamag-anak nila, yung mga second cousin, third cousin, lagi sila yung lagi nagpapasimula ng mga reunion, di ba? Oo. Minsan nga makikita mo hindi naman sila okay na okay dun sa mga kamag-anak nilang iba, di ba? Hindi, yung ito example. Ewan ko kung may matatamaan Oo. yung hindi sila okay dun sa first cousin. Yun, Yung ganun. mga pinsang buo. Oo. Pero pagdating sa second cousin, third cousin, ganyan, mas close sila. Ganun. Kahit hindi sobrang close or meron kinainis or kung ano mang alitan, pero magpupumilit pa rin magkita kasi family tayo. Kahit pa sabihin mong masakit man yung term na nagpaplastikan, nagkikita pa rin. Kumbaga yun, kahit papano, kung medyo may tampuhan kayo o alitan, pag nagkita kayo, maaring magkaayos kayo eh. May chance na magkaayos May chance. kasi nagkita kayo. Oo. Compared dun sa talagang hindi na kayo nagkikita. Ako, aminado ako, hindi lahat ng family reunion nasasamahan ko eh. Especially pag may trabaho. Teka, ang point mo ay yung hindi pagpunta sa family reunion dahil busy ka. Minsan busy, minsan gusto mong mas pinipili mo magpahinga kasi busy ka nung mga previous days. Di ba? Akala ko naman kasi, ang sinasabi mo, hindi ka pupunta kasi ayaw mo talaga sa kanila. Hindi naman sa ayaw ko sa kanila. Parang ano lang. Nakakatamad kasi na parang makisilamuha Yeah. dun sa mga, alam mo yun, parang hindi ka bilong naman eh. Oo. Or hindi mo wavelength Yung na kamag-anak. Tapos ipipilit mo lang na sumama doon eh. Hindi mo naman trip nga nung araw na yon. Hindi mo sila ayaw, pero ang hirap din naman sabihin na gusto mo sila, na gustong-gusto mo silang kasama. Dahil kamag-anak mo, kailangan mong sumama, yun ang sinasabi ng mga magulang mo. Eh. Pag ayaw ko sumama, hindi hindi ako mapipilit talaga. Di ba parang, ang masama kasi dyan eh. Ito sa mga reunion or par gathering na ganyan every holiday season. Hindi mo naman masasabi na ayoko sa inyo. Di ba? Yun yung, tanggapin na natin. Hindi natin masasabi yun eh. Ang masama sa akin, kaya ang mas okay na hindi pa ako sumasama eh. Kasi pag na-trigger ako, sasagot kasi ako talaga eh. Bawa, Okay, ngayon, game. may asawa na. Okay, kunyari ako yung tita mo. Oy, tagal-tagal mo ng kasal, di ka pa nag-aanak. Gaganto ko lagi. Penging pampaaral. Meron ba kayong pampaaral? Magbibigay ng mag-aalaga. Putres na batang to. Ba't di pa kayo nag-anak? Mag-anak na kayo. Habang bata pa kayo, ganyan. Penging pang high school, mahal. Ay, may mga mas mura na mga high school na pwedeng pasukan. Biglang babawi. Biglang babawi lang. Biglang babawi. Papakinggan mo naman yun. Pero syempre, sabi nga ng kailangan mong igalang. Pero kasi natitrigger ako sa ganun eh. Kasi iba-iba kasi yung sitwasyon natin, di ba? Oo. At least buti nga kami by choice eh. Na hindi pa namin talaga gusto mag-anak. Oo. Halimbawa, may No mga offense dun sa mga hindi choice Oo, kasi yun eh, may mga kaibigan ako na sumusubok pero hindi sila pa nabe-blessed. Paano pag biglang tinanong ng ganun ng mga medyo insensitive natin mga tiyahin? Hindi, sumusubok sila pero may mga health issues or may financial issues na pero may kailangan silang medication na gawin hindi pa nila magawa. Medyo depressing yun eh. Paano kung yun ang mga tinanong? Kaya nga at least buti kami, kumbaga by choice yung amin eh. Pero doon ako nai-insensitivean eh pag nagkakatanungan ng ganun. Parang doon nagiging Gen Z yung galawan natin. Yeah, kaya nga eh. Sa mga tanungan ngayon ng mga lola, matanda ka na, 30 plus years old ka na, tapos wala ka pang anak. Ganyan. Medyo tumatagos po sa buto namin yun eh. Baga, ganun. Pero sa akin, hindi. Ako, honestly, sa akin hindi. Kasi alam ko naman nga yung isasagot ko. Ang kinakatakot ko lang, kasi ako hindi rin naman ako, okay lang din naman ako na magtampo sa akin yung kung sino man, kasi wala naman akong pakialam. Oo. Ang masakit lang,
ang babalik lang sa akin yung magulang ko, yung mga tiyahin ko. Oo, Sila yung mag-aano sa akin. Kaya much better kung wala na. Wala ka na Kasi doon. pag nakita-kita sila, at least. Kasi minsan, syempre, hindi mo naman mawawala sa magulang. Parang para sa kanila, part nila tayo eh. Or proud sila sa atin, or kung ano man. Eh ako naman, wala naman ako minsan pakialam nga sa mga ganyan. Eh, sila ngayon ang madadali. Sila yung mahihiya. Hindi, mag-sweeping declaration na lang din talaga ako. Oh. Mga chismosa talaga yung mga Pilipino. Oo, no? Chismosa tayong mga Pinoy. Hindi nila alam na chismosa sila, no? Oo. Itatanggi pa, no? Para silang, parang alam mo yung pag sintonado ka kumanta, hindi mo alam na sintonado ka, pero kanta ka ng kanta. Ganun yun eh, na pag Parang chismosa ka, hindi ako chismosa. Hindi mo alam sa sarili mo yun, pero chismosa ka. Lagi Merry nagbumpa, Christmas. Merry Christmas. Hindi naman. Pero subconscious lang talaga na nagtatanong lang sila na hindi lang nila alam na sensitive na pala yun. Parang ganun eh. Ay, pero yun na nga, in a Oo, sense. yun Kasi, ang masakit eh. No? gusto makidildil eh. Hindi kasi yun sa millennials ayun na kasi yung naranasan natin, di ba? Yan, pagdating talaga ng holiday season, reunion yan eh. Reunion Lagi. ng magkakaibigan, ng pamilya, kung may High school friends. kung may company kayo, di ba? Mga Christmas party. Christmas Yan ang party. medyo nagkakasama-sama ng mga kung sino-sino. Kaya kamustahan ha. Oo. Kaya nga nakakatawa yung mga memes sa Facebook eh, di ba? Ano? Mga naka-ready na yung mga isasagot sa mga Yung... sa mga tita-tita. Oh, parang tumaba ka ngayon. Nasa na, wala ka pang asawa. Parang mga ganun. May napanood akong video, nakakatawa rin yun. Pagpasok niya, oo tita, wala pa akong asawa. Oo, tumaba ako. Katulad mo, mataba na rin ako ngayon. Parang nagkagano'n siya. yung babae ba yan? Babae, Si Ruth? Tawa ako dun eh. So, oo nga. No. Parang hindi na tatanungin, no? Oo, Parang diretso na. Parang diretso na. Medyo At least meron siya sagot. tumatagos din siguro. Lalo na sa mga babae siguro. Kasi, Kasi, di ba, sensitive pag weight. pag weight, pag yung may sa asawa, yan, medyo sensitive topic sa kanila yun. Pero Pero physiologically, mas ano talaga sila, mas emotional. Pero nabanggit mo kasi, di ba, sabi mo, gathering. Yung lagi may gathering dito, lagi may gathering dyan, ganyan. Isa yung nadudulot na problema eh. Alam mo, Ano? Traffic. Ay, Diyos ko po. Gathering kayo ng gathering. Kayo nagko-contribute dyan sa putaragis na traffic na yan. Uy, mura ka na mura. Pasko ngayon. Merry Christmas. Merry Christmas. Grabe traffic, no? Pero ako siguro third year na namin to na nakaset na talaga kami. Hindi na kami halos talaga nalabas ng December. Ng bahay. Especially December. Bahay mismo. Or kung nalabas man, hindi na kami nalayo. Hindi na kami naluwas. Parang bihirang-bihira na. Wala talaga. Dito pa lang sa amin. Dito sa, again, sa mga nadaan ng San Pablo, tong kahabaan, napakadaming ginagawa. Tapos, nagbukas na yung SNR sa Santo Tomas no isang araw lang. Biruin mo. Talaga? Santo Tomas, tapat ng SM yun. Oo. SM Santo Tomas, magkatapatan sila. Yung traffic, umabot sa San Pablo. Lupit. Kasi nga, bukod dun sa mga ginagawang kalsada, umabot na rin yung traffic from Santo Tomas nga, tapos Alaminos, dyan, sa may tail end nung San SM? Pablo, SM San Pablo. O ba, SM to SM, no? Support yan, di ba? Mga ganyan. Mga ganun. Hindi, lagpas pa nga eh. Daw. Sa SM San Pablo. Carmageddon, yun ang tawag ngayon. Carmageddon, no. Saka yung mga posts sa, sa Manila, sa EDSA, sa Skyway. Kaya nga, biro mo magbabayad ka sa Skyway tsaka sa SLEX ng 500. Kasi kung end to end ka eh. Baba, nagdulo ka ng Skyway, yung galing kang, Quezon Ave. O, sabihin mo palang Balintawak. Oh, grabe, kung Balintawak pa pala. Skyway. 200, Skyway Stage 3. Oo. So, Skyway, tas Skyway to hanggang Paexit dulo. ng, sa pero mo, mga SLEX 500, 600 yun. Matatraffic ka. Merry Christmas! Merry Christmas! Kaya kami pag mamimili kami, November pa lang, mamimili na kami. Inuunahan na natin. Pero dati, ayun ang masaya dati, no? Nung mga na bata walang tayo. nung bata tayo. Wala masyadong sasakyan. Although, syempre, hindi naman natin alam yung concept ng traffic kasi Wala tayong sasakyan. wala naman tayong sasakyan. Nakikisakay-sakay lang tayo, commute lang. Pero kahit na wala tayong sasakyan nun, wala rin namang ganong kalalang traffic tulad Oo, ngayon. wala. Hindi mo Lalo na sa Maynila. Oo. Pag-usapan na natin yung Maynila kasi 10% ng population ng Pilipinas, di ba? Doon, no? Nandun. Grabe. Traffic talaga. Naalala ko, Bulacan, 2013. Ito yun, December 23, 2013. Nasa Bulacan ka pa noon, Oo. 23. Luluwas ako, papunta dito sa Laguna. Papuntang south, Plaridel, Bulacan. Umalis ako ng parang 3 p.m. 6 p.m.
So, Plaridel, Bulacan. Grabe. 6 p.m. Mali. Mali. Tapos, Mali. doon pa lang sa, kasi di ba naalala mo yung NLEX noon? Doon sa Bukawi exit na yan. Oo, no? Ilan yun? 50 na toll gate? 50 toll gates ata. Hindi, before Hindi, wala mga pa. 25. Wala pa. Oo, ngayon lang dumami. Pero dati, Pero, hindi pa siya extended eh. oo, pero isip mo, 25 toll gates na kagad yun. Build up pa rin eh. Kaya, Ng 1 kilometro. Di doon, traffic na ako. Pangalawa doon sa Balintawak na Cloverleaf. Kasi wala namang ibang daan eh. Pag nagtahan kayo, Maynila, diretso. Traffic din nun. eh. Traffic Lalo din nun. na. Ang daming mall din doon eh. Saka C5, traffic. C5 lalo C5, na. oo. Pero C3, yung sa Aurora Boulevard, ganyan. Kaso, wala eh. Truck naman kalaban mo Mahirap doon. kalaban, oo. Tapos di yun, binagtas ko. Tsaka, bago-baguhan akong Pag driver. bata ka ata kasing nun eh. driver, okay lang, no? Basta makauwi ka. Oo, basta makauwi. Oo. Tapos kaya pa ng, may ano ka pa eh, endurance ka pa. Yun. Nagtitinder ka pa. Ano bang ginagamit ko nun? Tinder pa lang nun. Ay, hindi. Kasi- May jowa ako nun eh. May jowa ka ba nun? Kunyari lang, wala. Oo. Hindi, pwede namang sabihin na wala na ganyan. Pero totoo meron Oo, ako. napaka-honest mo naman. Hindi, para pogi ako pagdating sa mga Oh? honest. Yeah. Good Sabagay. quality. Merry Christmas! Sabay pa. Talaga sa podcast na. Ayan. Pagpat ako ng Balintaw, 2 hours na agad ako mula dun sa Cloverleaf hanggang SM North. Grabe. 2 hours. Basta overall, yung biyahe ko na yun, 5.5 hours. Ganun dati, no? SLEX lang. Ganun mga uwi dati, no? Bulacan to Laguna, 6 hours na, 6, 5, Oh, di ba? 4, ganun. 30 lang 4. Yung 3 nga, pag nakaka 3.5 ka, masaya na eh. Wala, sobrang dami pa rin. Ang madami ngayon, sasakyan kahit sa probinsya. At least dati Maynila lang. Nagka-traffic din dito minsan sa yan, sa Santo Tomas saka sa Pansol sa Calamba. Pansol. Pero timingan din. Ngayon wala nang timingan. Timingan na lang yung walang traffic. Oo. Sortihan na lang. Pero Yeah. nabanggit mo, Pansol eh. Sa payan, no? Maano pa rin ba ngayon ang Pansol pag Christmas? Oh? Kasi, dito po kasi, ay hot spring. Hot Buong Spring Pilipinas capital ba to? of Luzon na lang, para sure. Pilipinas? Baka nga pwede, no? Kasi Kasi Maria dami, Makiling. no? Dami pating resort dun eh. O, ang reason po kasi dito ay gawa ni 100. Maria Makiling. Di ba, dormant na bundok siya. Mm-mm. Nag-exhaust siya ng mga hot spring doon sa paligid. Nataon na yung Pansol, doon lumalabas po yung mga may init na tubig. Ngayon, yung mga tao sa Maynila, Punta hindi ng ko punta alam, doon, ano? Atat na atat sa may Kasi init na tubig. malapit nga naman kasi sila. Wala dun pa sa- kayong takore. Mag-init na lang kayo ng tubig doon. Pagdating na nga naman sa traffic, yun, yung pinagkaiba nga naman natin nung panahon, yung actual, yun, mas traffic na talaga ngayon. Tayo naman bilang mas matanda na, ang galing ano, yun yung pinag-uusapan natin. At Oo. least, kahit pa paano, medyo proud din naman tayo dapat sa sarili natin. Na na-experience natin yung traffic na sasakyan natin. Oo. Ang looking back, medyo thankful din dapat tayo na at least nata-traffic tayo na sa sarili nating sasakyan, sa mga nakasasakyan natin dyan. Para medyo bago mindset din para sa atin. No? May mga nata-traffic, naka-bus or naka-jeep, at least nagtatrabaho. Kaya yung iba, hindi nga nata-traffic, nasa bahay lang, pero hirap naman sila sa buhay. Medyo realization din. Realization, Na malupit din na positive and negative. Ibig sabihin, maraming sasakyan sa kalsada, medyo nagpro-progress din yung mga tao. Tayo din. Kumbaga yung millennial generation, tapos yung mga Gen Z. Alam Yung mo bakit? Bakit? Ba't nakakabili ng mga sasakyan na ganyan? Bakit? Low down payment. Hindi. Bukod doon, marami walang anak masyado. Nagpe-pets lang. Tama. Ba't hindi? Ayun na naman yung topic na... I-link na lang natin yung episode natin na yun Yeah. dito sa, doon na lang sa baba. Kasi pag mas marami kang anak, syempre mas napakalaking gastos niyan eh. Tapos mas nahihirapan ka talaga mag-risk. Patayo agad ng bahay, bumili agad ng kotse. Kasi karamihan naman sa atin, monthly yung pagbabayad sa sasakyan saka sa bahay eh, di ba? So ngayon, pag less anak or wala kang anak, mas kakayanin mo yung mga risk na yun. Compare mo na nga lang din yung gastos ng pagka may anak ka kumpara sa bumili ng kotse. At least yun fixed eh. Babayaran mo lang. Pag sa anak, ang dami pang mga variables eh. Pabago-bago pa minsan yung gastos. Pero pasahin na ulit natin. Yeah. Podcast na to. Balik tayo doon sa mga masasayang topic. So tapos na tayo sa traffic. Tapos na tayo sa traffic. Na-establish na natin sa na wakas. nagbago talaga. Nagbago talaga. Malaking pagbabago yan. Ano ba ang pagbabago ngayon? Hindi, i-conclusion na lang natin. Ano bang pagbabago? Palala ng palala? Palala. Merry Christmas. Ang isang napansin ko, nabawasan na yung mga pupunta sa bahay ng namamas ko po. Oo, O kaya, yung mga tsaka namamas yung, ko. ito pa, yung may nangangaroling na may Nangangaroling. inipit na tansan.
Yun yung Oo. tinik-tik na tansyan. Nakakamiss din minsan eh. Kahit lagi mong tinataboy, parang 95% ng time. Ngayon, na-experience namin na may sarili na kaming bahay na yung bahay talaga namin. Meron. Tama ka nga naman. Lagi nga naman tinatabot. Taboy, di ba? Ewan ko lang ba kung matanda na ako or niisip ko nga rin, ganun kaya kami ng mga bata kami nung nangangaroling kami. Kasi yung mga batang nangangaroling yun, parang ang wild. Nakasigaw na lang sila. Hindi maganda Hindi yung pa ano nila eh. Hindi yung maganda yung passion nila eh. Yung harmony. Saka yung harmony. Yung mga bata, medyo... Alam mo naman, nung nangangaroling ka ng bata, Ayun na nga iniisip ko harmony. kung maganda yung harmony ko. o baka parang ang yung sintonado lang din, as hindi mo alam kung sintonado Hindi, siya. maganda ang ano ko eh. Maganda yabang eh. No? Ginagandahan ko yung tono ko eh para maganda-gandang bigayan. Para Jano Gibbs, ano? Hindi naman. Kasi para Oo. silang mga... Pansin ko yan. Oo. Parang mga wild. Parang Parang- mga wild monkeys na nagsisigaw lang. Ang Tapos dating parang kasi, kailangan ano, dapat bigyan mo agad. Yun nga eh. Nangiinis sila para bigyan mo agad o paalisin mo agad. Parang quantity. Parang Oo. quantity ang ano nila. Para makakaraming bahay kami ngayong gabi na ito. Wais, pragmatiko, wais. Statistics. Ginamitan ng statistics. Statistics eh. Tsaka sa akin, di ba? Oo. Kumbaga, practical. Practical. Eh, kaso, Pero, yun nga, ang naisip ko kasi dyan, nafe-feel na ba ata nila na entitled sila? Yung mga bata ngayon na bibigyan mo sila? ayun na nga eh. Wala na yung spirit Entitlement talaga na. nung ano. Kung bakit ka Kung nangangaroling. bakit ka nangangaroling. Na syempre, entertain mo din yung family na pinangangarolingan mo, Oo. yung bahay, syempre. Kakantahan mo ng maganda talaga. Parang nawala na yung spirit na yun. Eh. Oo. Talagang basta nag-ano na lang, nasagaw na lang. Pero kayo, nung nangaroling din ba kayo na pinag-practicean nyo ba yung mga ano? Yung Nung high school, kakantahin nung high school kami. Nung Yun. high school kami. Talaga nag-practice. May gitara pa kami. Oo. Tapos syempre, pupuntahan namin yung mga kakilala namin. Tapos yung alam namin na medyo paldo. Oo, medyo paldo yung pamilya, Oo. medyo mayayaman, tapos yung medyo mababait yung mga magulang, yung Buong- kilala namin. Parang buong section kayo na, parang ganyan. Hindi, tropa-tropa lang. Tropa Oh! kami. Kami magtotropa. Oh. Nakanta kami nung mga kinakanta. PBB pa nga ang kinakanta namin. Ay, yung ano, yung Pinoy, ikaw. Ewan ko bakang bakit yung kinakanta namin. Pinoy, Hindi mo- ikaw. hindi naman Pinoy, ako yun eh. Ayun yung uso nun eh. Nagaganyan-ganyan pa kami. Dami, mga 100, 50. Oh, ganun mga nakakuha namin. nun. Hindi kasi, talagang bibigyan kayo ng ganyan. Gawa ng pinaghandaan nyo eh. Hindi Pinaghandaan, tulad nung mga may- ngayon eh. May mga sayaw pa, may mga choreography pa kami. Pero nung mga bata kami, wala. Mga pangkalansing lang. Pero yun, di ba? Nag-effort pa kami noon. Yung mga tansan, yung Oo, yung didikdikin mo eh. didikdikin mo para mag-plot, no? Tapos Oo. ilalagay mo sa wire. Oo. Oo, di ba? Look, Pa- Tapos yung mga lata, bubutasan mo yung Oo nga, ilalim. naalala ko. Yun, Oo, yun. tapos papaluin mo ng ano. Tambol? Tatambulin mo, di Oo ba? nga pala, may ganun pa. Yung ano yun, di ba? Yung promil. Oo, mga gano'n, yung malalaki. promil. Saka dati kasi yung lata mas makakapal eh. Kaya mas maganda. Oo. Kumpara sa lata ngayon, di ba? Oo, masakit sa tenga na pag hinampas mo yung lata ngayon eh. Pero di ba, isipin mo noon na kahit, Papaputol mo pa yun eh. kahit yung mga bata, hindi, kumpara natin yung mga bata ngayon sa tayo noon na bata. Parang alam mo yung goal mo eh pagka pupunta ka sa bahay na ito yung Pasko may essence ng o may aura. Oo. Dapat na parang ganito, Saka may ganyan. feels talaga, no? May Saka pag feels, nagde-December or mga malapit na. Iba, basta, may ganun ka ba? May ganun Oo, ka? yung tawag namin ni nung tropa ko ni Hepe, yung Christmas morning. Wow. Yes, di ba? May ganun. Di ba? Yung iba yung Christmas Iba morning. yung ano, si Hepe? Oo, Ganun si parang gulat na gulat ka. Wala, ganun si Hepe. Jologs din pala eh. Hindi. Shout out. Hindi, pero yun nga, balik nga tayo dun sa Christmas morning. Morning, no? Iba yung feels ng parang makikinig ka, tapos papatugtugin mo ng ganito. Oh. Di ba? Yung ganyan, no? Gigising ka sa kama mo na malamig. Kaya, oo nga naman. Kung may anak na nga naman ako, ayoko nang lumabas sa ganito pa tayo. Dati mo, elf? Elf? Doon muna tayo sa before Christmas. Simula ng mga simbang gabi na nights. December 16. Mga second week ng December. Gano'n na lang. May mga countdown na sa TV. Malapit na yung Pasko. Iba na rin yung simoy ng hangin natin nun eh. Nung bata talaga tayo, di ba? Na parang may anticipation na. Oo. No? Na magpapasko na. Ano na yung matatanggap mo. Tapos pag Pasko na talaga, may Christmas morning. Ngayon, No. talaga, nararanasan ko pa rin yan. Iba yung Christmas morning? Iba yung kulay eh. No. Hanggang Basta ngayon, sa akin, meron iba yung... pa. Basta alam ko, iba yung kulay nung araw. Iba ngayon ah. Christmas ngayon ah. Christmas ngayon.
Pero nabanggit mo kasi na yung parang transitioning na ng panahon, ganyan. Oo. May mga syempre may mga signal sa media na nagbabago na nga yung approaching Pasko na nga tayo. Syempre, ang number one doon, di ba Sino? yun nalitaw lagi sa Shopee. Kaya nga. Sa Shopee, di ba? Si Boss Jose? Marijan. Si JMC? JMC na diba? nga tawag yun. Oo. Pero ang isang nakikita ko lagi sa internet na meme, yung parang picture ni Mariah. Kaya nga sila, Lumilitaw no? na ng August, ganyan. Ayun nga. Sila ni Jose Marichan. Oo, parang diba? magkakaduit. Pero nakakatawa, no? Ayun yung talagang nabigay sa atin ng internet eh. Sila naman talagang tugtog na ng tugtog dati. Parang, si Jose Marichan na naman. Akala mo, ikaw lang yung nakakaisip nun. Akala mo, ikaw lang yung nakakapansin. May isang maglalabas na si Jose Marichan. Ayun na, tutugtog na naman. Bao nga, no? Bigla lalabas sa subconscious mind mo. Bao nga, no? Puro Jose Marichan naman. Tapos eventually, Na-immortalize siya. yung Jose Marichan na shinare na yun na ganyan, nag-evolve into a joke na eh. Oo, yun nga. Nakasilip ng Yung gano'n. nasilip na lang ganyan. Tas- September, may noon na. Kaya. Saka malapit sinasakyan na ni Boss Jose Marichan, no? Cool cool guy. Cool siya eh. Tapos yung All I Want for Christmas Is You ba? Original ba ni Mariah Carey yun? Original yun. May storya nga dyan eh. Actually, kakapanood ko lang last week eh. Akala ko hindi niya original yun. Original yun. Original niya pala yun. As ang story pala ng paggawa nun, parang isang araw lang ata or 1 week lang ata ginawa ng composer Kasama yun. script? Tapos parang sa lang, digital lang lahat. As in yung tugtog, ting, 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 pati yung tinin, tinin, tinin. Walang actual instrument. Digital lang lahat. Ito yung nakakatawa. Finul band nila, nung pinresent ata nila yung mismong kanta na yon. Yung music studio, mas gusto nila yung digital. version na lahat ay piano lang, tapos basta digital, pati yung drums, ganyan. So yun yung naririnig natin ngayon. Pero may full band siya. Hindi naman mas maganda. Pero mas may nga siguro. May may appeal. May ibang Christmas feels, no? Oo. Kasi pag full band nga, tapos parang di mo Pasko eh. Wala namang banda sa Christmas, Pilin, no? Oo nga. Ni Jesus alang may nagtatambol dun sa na tupa dun sa Bethlehem. Oo, di ba? Oo. Bakit may nagdi-digital ba rin sa Bethlehem? Lalo na wala nagdi-digital. Mali mo, digital native yun. No? May nagtatambol na tupa. Yung kabayo, nagki-keyboard no, di ba? Sa Sikat yung kay Mariah Carey na yun eh. Wala. Pati nga sa US, linchak ang pag-joke doon kay Mariah. Immortalized siya. Siyempre, hindi na pag Pasko, hindi mawawala yung mga Noche Buena ng ganyan. Mga handa. kainan. Oo. Mga hinahain doon sa Noche Buena. Ngayon, pag-usapan natin, gusto ko kasing magkaroon ng idea kung iba-iba nga ba talaga yung hinahanda o iisa lang. Siyempre, hindi mawawala dyan yung queso de bola. Kayo ba? Hindi, tanongin mo muna kung lahat nagno-Noche Buena. Kasi kami hindi. Hindi kayo nagno-Noche Buena? nagno-Noche Buena. Talaga? Pasko na kami naghahanda. Yun ang ewan ko ba kung bakit. Nung bata ako, may bakery nga kasi kami. Bukas yun, pinakamalakas kasi talaga yun pag 24 eh. Siyempre. So, open kami hanggang mga 8, 9. So, ng gabi. Tindi, talagang tasty lang. Tindi nun. Talagang, yung factory worker. Yung Slice, Big Soto na slice lang ako. ginaganon sa kilikilay. Tapos yung mga, hindi, ako sa slicer eh. Ako ikaw mismo nag-operate nung ganon? Nung slicer, oo. Kaya yung mga pag kinakain nyo yung mga tasty, yung dalawang may pawis ko yun. Yung dalawang dulo. Yung dalawang dulo. Syempre, dahil gabi na kami makakauwi, hindi na kami napaghanda. Kinabukasan na, kumbaga pagod na. Tapos, through time, nakasanayan na namin na ganun. Ngayon, kaya kami ni Marla. Hindi, yung asawa mo kasi baka, di ba, nasanay rin siya ng every Noche Sila meron. Buena, di ba? Kasi si father-in-law ko naman, birthday naman niya ng December 25. Kaya si Daddy Jess. Pangalan niya Jess. Bakit? No? Jesus? Jesus. Jesus. Oo, Jesus. Kaya nga, December 25 na ang birthday niya, kaya malupit. Pero sa mga pagkain, ayun, ako naman di ko nakasanayan yung queso de bola, yung hamon. Hindi kasi sa Noche Buena yun eh, kung hindi kayo pang Noche Buena ba talaga yun? Oo, sa amin mga ganyan. ganun. Diba kasi kami, nagno-Noche Buena kami sa mga tita ko ganyan. Yung may mga keso-keso. Pero napapansin ko nag-evolve talaga eh. Kasi dati, naalala ko pag Noche Buena parang may menudo. Tapos may pininyahang, sa amin classic, may pininyahang manok, parang ganun. Parang yung pinya, lasang Christmas, no? Ba't kaya yun nga kasi. Laging involved ang pinya, no? Kung hindi siya yung yung binalatan lang, mas merong yung curve na. Yung kinortehan.
dati laging may barbecue. Barbecue. Oh, kaya gusto sa mga Hamonado meron kami. hamonado. Hindi yung hamon na hamonado, hinahamonado. Yun yung ang ano, madalas, yung may yun sauce pala. yan eh, Oo. 'di ba? Oo. Ay, punta tayo pala doon sa hinahain nyo ng Pasko na araw mismo. Yun, hamonado. Yan ang madalas. Tapos kasi mga taga-Nagaralan yung magulang ko eh, kaya Oh. minudong gulay. Ay, alam mo ba yung lutong Ano minudong may nudugulay? Sa mga taga-Nagaralan dyan, sila lang nakakalam. Call out na lang. Paano ba? Naku, curious ako. Sa akin ka pa nagtanong. Ano bang taga-kain lang ako? Anong kulay? Kulay na nga lang Pale brown. Pale Pale I-search mo na lang. Parang pinakbet. Yan. Sayote. Sayote ata yan. Saka carrots. Hindi side dish yan. Ulam Ito, talaga. maalat, ulam. Oo. Ayun, oh. Maalat. May green beans eh, oh. Usong-uso sa Nagaralan yan. Yan kasi mga laging handa sa Nagaralan eh. Minudong gulay. Tapos may minudo din. Oh, syempre. Sabi ko sa iyo, Oh, hindi lagi yun, nawawala, minudo. may minudo eh, no? Ba't kaya pagka Pinoy? Kaya nga ako nagtaka na adobo yung naging parang national pagkakakinanlan sa Pinoy eh. Alam mo kung bakit? Adobo. Eh, shit. Madali lang lutuin. Bukod sa madaling lutuin, hindi naman araw-araw Pasko eh. So, hindi araw-araw... May minudo. Oo. Eh, ba't doon sa karinderya nung sa barangay namin dati? Karinderya. Araw-araw may minudo. Oh, syempre. Saka minudo pa kahapon yun. Kaya yun ang parang nakasanayan kong ulam talaga dati. National ulam, minudo. Kaya akala ko Oo. dati, minudo talaga yung... Talagang menudo. Iba-iba yung lasa na may masarap na minudo, may parang binasta May lang. Oo, meron yung medyo yung parang siksik yung Tapos lasa. hindi makuha ng mga Labnaw. karinderya yung lasa ng menudo ng pang piyestahan at pang Pasko, no? Ba't ganun? Eh kasi pagka piyestahan at Pasko, 'di ba yun nga sa Talyasi niluluto yun. Iba't iba ang lasa talaga ng Oo, pagtalyasi. pagka yung sa minudo na usually doon sa malaking kawali lang nila. Saka murkon. Murkon, Yan. yan. Mga Pasko, mga Pasko yan. Shanghai ba? Hindi. Nauso Pag na Pinoy ngayon, ka. ngayon na lang nauso yung Shanghai eh, pero lagi kasing meron yung Shanghai eh. Hindi special yung Shanghai. Pero meron. meron. Madali kasi, no? Oo. Ang masarap eh. Dati, Yan. and then, ano pa mga dati, basta naalala ko may barbecue. Tapos minsan nag-iihaw. Ihaw kayo. May Kami ihaw na kahit pag ano. New Year kami nag-iihaw. Ay, pwede. Tama ka. Sa mga sa New Year kami mga ganyan eh. Kaso ngayon, Ano bang uso nga ngayon? ang uso nga ngayon dahil nga again, sa generation ulit natin, medyo busy-busy na naman tayo. Busy-busyhan. Mas nauso talaga ngayon yung nag-order na lang tayo. Made Na to mga order, no? Made to order. Mga pizza-pizza dyan. Ang maganda rin sa panahon pala ngayon, marami na rin mga small business, yung mga small restaurants sa mga bayan-bayan natin na nag-offer na ng mga lutong ulam. And at least, kahit order lang, talagang hindi na makapagluto, yun pa rin matitikman mo, lutong ulam pa rin. Lutong diba? ulam nga. Tapos kung hindi lutong ulam, mga siguro parang hybrid ng lutong ulam dati, ganyan, di ba? Kaya okay din eh. Minsan, di ba, parang order ka pa ng chicken wings. Yan. Lagi, may chicken wings, baked mac. Ay, marauso yung bacon. Lasagna. Di ba? Tsaka iba na ngayon, mga nag-hybrid na ngayon. Bawa yung paborito naming bago, mga cheesy caldereta. Yan, mga yan ganun. yung sinasabi mo, hybrid Yung mga eh. bago ng twist Siyempre na parang may mga Talagang, mapapa. Merry Christmas. Merry Christmas. Kakain ka ng cheesy caldereta. Ano pa bang mga may hybrid na ganyan? Ano nga ba yung luto na may puti? May gatas? Karne na may gatas? Gata. Hindi gata. Pastel. Pastel, yan. Sarap Mamaya, nun. pang Pasko rin yan eh. Yan. Oo. Kasi kami, sa mag-anak namin, kinabukasan ng Pasko mismo, parang mini reunion din. Magbabahay-bahay 26 pag kami. 26. 25. Okay. Kasi okay. Noche Buena, di ba, yung 24 ng evening. Kasi yun, pagka gising mo, syempre mga alas 10 na yun ng umaga. Liligo ka na para lumakad ka at pananghalian Pasko. doon sa mga kamag-anak mo. Pero ang napansin ko rin doon, dati, wala yan. Pagkagising mo, magigising ka na alas 8 eh. Kasi may mga sisigaw ng, namamas ko po! Oo, no? As in yung naka-Sunday dress. Oo. Yung mga... Yun ang mga bawal mong tawaran. Oo. Talagang bibigyan mo na rin yun. Minsan papakainin mo pa sa loob. Wala nang kanta yun. Namamas ko po na lang. Oo. Namamas ko. Kaya dapat Pero marami ka nakahandang barya. Ang dami naglalakad doon sa kalsada. Isang pulutong eh. Kaya nga dapat marami kang handang barya. Ikaw ba nung bata ka? Hindi ka na ganun? Nagganon din Oo, kami. siyempre. Dadayo pa kami ng ibang barangay. Pupuntahan mo pa yung mga ninang-ninang mo, siyempre. Oo. Medyo sa kwentahan ng bigayan dun eh. Obo, laki na nga nun eh. Oo, bentehan na yun. Kaya sa piso-piso. Pag Isa mga pa bahay-bahay pala yun. piso, Isa pa pala yan, yung ganyan, no? mga bigayan. Ang hirap yung nagbago talaga, yung bigayan noon. Yan, oo. Saka yung ngayon.
Noon, masaya ka na sa 20 pag hindi mo ninang, ninong. Oo. Tsaka pag yung mga medyo kakilala mo, pag nabigyan ka ng 20, Malutong happy po yun. na. Tsaka malutong. Malutong kasi, no? Tatago mo pa ng 2 buwan yun eh. Kaya nga, wala nga yun, mga heartaches ko dati. Oh, ano? Anong heartaches? Siyempre, mag-compute ka na nun dati. Alam mo na kung magkano yung ninapamaskuhan ka. Bibilangin mo Na-compute mo na kung magkano lahat. Oh. Tanda-tanda ako. Sabi ko, bibili ako ng family computer. Oh. Pumunta na ako sa Ultimart. Bago pa magpasko, alam ko na yung presyo nun. Oh. Sakto. Di alam ko na. Oh. Meron akong konting perang sa akin. Oh. Tapos dadagdagan ko lang, napamaskuhan ko. Oh. Ayos. Di nakamasko na ako. Nung hapon, pupunta na dapat ako. Nasa nanay ko yung pinamaskuhan ko. Bakit? Ewan ko nga ba kung paano napunta sa kanya. Tapos kung kukunin ko sa bibili akong family computer. Kinuha? Dito binigay nilagay sa bangko, yung sa savings ko. Pero buti na lang. Sakit. Kaya nga. Kasi stupid nun eh. Pagka bumili ka, pambili ka. Sa Bangko Pilipino. Bangko Pilipino. Sa passbook ko na may tutubi. Alam niya. Hindi ko man na ata nagamit yun. Pero okay lang naman. Pero yun yung pala. talagang vivid memory ko doon sa napamaskuhan ko na yun eh. Magkano ba family computer nun? 800, 700. Di, mura lang nun. Hindi. May mga ganun lang. 1, 2 siguro. Ganun. Siguro mga ganun, 900 or baka nakasale nung tinignan ko. Pero bata pa lang din ako noon. O baka nga ganun. Oo. Baka nga naman mas mahal pa. 2,000 siguro. Yung pera ko, 800, 700, kulang. Kasi siyempre, pag sinamahan ako nun, dadagdagan niya. Oo nga naman. No. Pero yun nga, tinago niya sa... Tinago niya sa bangko. Wais sa nanay mo. Buti na lang. Kaso sinaktan niya ako. Merry Christmas, tita. Merry Christmas, mami. alam, vivid na vivid sa akin yung memory na yun. Yung isa kong ninang, si Ninang Lloyd na yun. Malupit, 200 binibigay sa akin yun. Ang laki na ng 200. Malaki na talaga yun. Walang... Parang 4 na ninang na yun eh. O 2 ninang na yun. Oh. Pero mo kung ang target mo ay 800, maka 1,000 man lang. Di ko nga alam kung naka 1,000 ako nung bata ako. Kaya ingit na ingit ako doon sa iba kong classmates dati. Di ba, Bilangan kayo dati eh. Bilangan kayo eh. No? Iba, 2,000. Oh. Wala ko nakatungtong ako ng 1,000 eh. Hindi. Maraming bahay yun. Kaya sabi ko, siyempre pag maka 200 ka, di at least, kakaunti na lang yung igagapang mo para maka 1,000 o 800 man lang. Malaki na yung 500 nun. Ng isang tao, 500? Meron. Yun. Yung mga tita mong sa ibang bansa. Wala akong Meron ganun. ako. Thank you. Swerte mo naman. Ay, trivia. Alam mo ba na sa Nagkarlan, ang Pasko ay December 26? Paano ulit? Sa Nagkarlan, December 26 nila sineselebrate ang Pasko. Bakit? Ayun nga weird eh. Tanong mo kay Miss Julie Barba. Yan, taga-bayan ng Nagkarlan yan. Bakit? May history yan. No? Imbestigahan. Imbestigahan ko yan. Kasi nung bata ako, masaya ako. Kasi di ba nga, taga-Nagkarlan yung nanay at tatay ko. Taga-Taytay tsaka Banago. So, magpapasko ako dito sa San Pablo. Tapos kinabukasan, punta ako doon. Di, makakapanghingi pa ulit ako. Panghingi yun. Makakapamasko pala ulit ako noon. Aguinaldo. Makiki-Aguinaldo ulit ako ng December 26. Ngayon, matanda na ako. Dalawa naman yung pagbibigyan. Hindi, huwag kayo. Kaya hindi naman siya huwag nang pumunta. Hindi, binibigyan ko lang yung mga inaanak ko doon. Wala, hindi ko makikita. Ang sinearch ko, Nagkarlan Pasko, December 26. O, di ba? Yan ang kalupit. Wala Pati si Google. May mga bagay talaga na hindi pa rin alam ni Google. Mga taga Nagkarlan lang ang nakakaalam. Nagpasimula ng December 26 na Pasko ng Nagkarlan, mga matatanda eh. Kung may nanonood man po dyan na taga Nagkarlan, explain nyo, i-comment nyo sa baba. Mananalo kayo ng... Mamigay tayo. Sige, mamigay tayo. May surprise. Special gift. Special gift sa makakapag-explain bakit December 26 ang Pasko sa Nagkarlan. Yeah. Sagot na po niya. Sagot natin. Sagot namin. Natin ang masarap na pastry. Yan, mga ganyan. Pastry. Sige. Christmas pastry. Bakit Dapat taga alam mo sa Nagkarlan. Legit taga Nagkarlan. Residing in Nagkarlan. Sige. Yan. Sa mga nakakaalam po na Kung bakit December 26 ang Pasko sa Nagkarlan. Bibigyan namin yung pastry. Yan. Sa Espasol lang din pala ibibigyan. Dami din sa Nagkarlan. Bro, espasol. Sagot pa, no? Ba't sasagot? Pastry. Di ba pastry yun? Halaya pala na ube. Biko. Doon na binibenta. Halaya na ube.
Obay. Pero gusto ko lagi yung Pasko sa probinsya, ganyan. Kasi naalala ko, nagpa-farm ako dati nun, parang may time na 24, December 24, na sa labas pa ako. Sa farm pa ata ako, ganyan. Tapos parang iba yung feels mas, mas homey. Oo, ako dati, Christmas party kasi nung tropang, si boss dito, Diamond Field. Nag-Christmas party doon, December 24 eh. Siyempre, kaya nga malupit, ako lang ang ahente doon. Kasi nga. Kasi wala, sino ba naman ang pupunta doon? Ano mo naman tayo, malupit. Hindi, saka masaya doon yung mga tropa, yung mga yun. Kaya ako lang ahente doon. Kumaga doon ako tinubuan ng 25. Inabutan ng Pasko. Doon ako inabutan ng Pasko. Habang nag-Christmas party doon. Nice din. Hindi, nakapag Noche Buena ka din doon. Noche inom na nangyari noon. Lasing na ako muwi. Nakaharap yung Alfonso. Naalala ko pag nagiinom doon, Alfonso. Ngayon, di ba? Tama. Nakakahiya na magbigay ng basta-basta. Pag 100, nagbigay ka sa inaanak mo. Magkano, kung ikaw, siyempre may inaanak ka eh. Magkano bibigay mo? May inaanak ko dyan. Siyempre, mas close sa'yo. Kasi may mga kumukuha sa'yo ng bigla mo ka na lang inaanak mo na pala. Pero kadalasan ngayon, binibilihan na lang namin ng gift para mas nagagamit. Mga damit, mga bag, mga ganun. Mas gusto ko yung mga ganun. At least ako, alam ko, ito dahil sa trauma ko nung childhood ko. At least alam ko nagagamit nung mismong niregaluhan ko, nung inaanak ko. Hindi nagamit ng magulang. Hindi nagamit ni mami. Joke lang. Di ba gusto ko yun? Tita. Merry Christmas. Merry Christmas. Di ba, special yun. Nakakatawa din kasi mamili, di ba? Ayun nga lang, this Christmas, itong Pasko na ngayon, di kami nakapamili. Hindi, traffic eh. Pero yung sa last baliktad. year, nakapamili kami, nakapag-shopping kami ni Marley. Tsaka may mga bago pa kaming inaanak nun. Saan kayo nagsha-shopping? Hindi, mas maluwas kasi kami last year dahil mas maraming suppliers meeting, mga ganon. Kadalasan kasi pag marami kaming meeting sa Manila, isasabay namin yun. Pero Alabang saka BGC, yan lang naman ang lagi namin pinupuntahan eh. Pero syempre, hindi ka na rin bibili nung mga minsan gusto mong bumili ng mas mura, pero parang hindi ka na rin mapapabili, no? Dapat halagang 400, 500, 600 na rin mabibili mo. Hindi ba bibili ka ng ganun na rin eh. 200 pesos na pangregalo. Parang masama. Magigilty ka pa rin eh. Parang, anak mo. Saka nakakatakot bumili ka ng 200. Oo. Syempre sila namimili rin. It's either para sa anak nila or pangre-regalo rin nila sa ibang bata din. Paano pag nakita nila, ito yung binigay ni Ninong Jax. May ganun eh. Baka kutsain ka eh, no? May ganun eh. May parang na parang may competition. Oo. Unspoken na competition sa pagbibigay ng regalo. Ay, shame na. Shame nga. Hindi mo naman malalaman, no? Oo. Kaya ako, hindi ako nagbibigay ng regalo. Iwas pusoy. Pera na lang talaga. Oo. Hindi, bihira ako magbigay ng regalo pala. Pero, ang minimum mata ngayon nasa 500 pesos na. Ganun. Magbigay ka ng 100 ngayon, baka... Ang malupit, meron na akong binili last year na hindi ko pa naibigay. Ano yun? Mga damit. Kakasya pa kaya yun? Bakit? Ilang taon ba? Ibigyan mo na lang ng ballpark range. 2 o 1 siya nun. Tapos 2 na ngayon. 2 o 3 na siya ngayon. May mga regalo naman ako. Hindi lang kami nagkikita. Papuntay mo lang sa bahay mo. Ganun na nga mangyayari, no? Mamasko sila, no? Mga gusto hindi, siguro magandang technique, bigyan natin ng parang idea yung ating audience. Para hindi ka na dumayo isa-isa doon sa bahay nila. Magyakag ka ng isang gabi. Pag pwede naman, sa bahay mo, lahat ng mga ninong-ninang, pero tropa mo. Pero syempre, papakita mo na tropa mo lang siya, hindi yung ninang-ninang. Tapos doon mo iabot pagkalasing na sila. Kasi pag nag-abot ka ng 200, hindi naman nila maalala. Hindi na maalala, no? Diba, Pag nalasing mo sila, binigyan mo binigyan kita ng 200. Nagbigay ka nga ng 200. Tapos papakita mo, hindi, binigyan kita ng 2,000 nun. Saan napunta yun? Diba? Nalabas yung meme ni... Thank you, brain. Pero ngayon, ang malupit din, parang napansin ko naman, dahil nga siguro, nagkakaintindihan na tayo mga magbabatchmate or yung mga millennials, na especially sa mga parents, hindi naman din na masyadong, ewan ko lang din pala ha, baka naman hinuha ko lang. Parang hindi na masyadong nagdadamdam kung hindi nabigyan yung inaanak nila. Depende sa tao. Depende rin baga sa tao yun. Depende sa tao. Alam mo, yun yung pinagkapareho natin eh. Mga walang pakialam.
pakialam eh. Pag nagkaanak Well, tayo. oo. Kasi hindi wala pa tayong anak, kaya hindi pa natin nararanasan o nararamdaman yung mga ganun. Kaya rin sila hindi na masyado naghahanap kasi capable naman na silang talagang bumili rin at mag-provide dun sa mga anak nila. Spoiled na rin kasi yung mga anak ngayon eh. Oo, sa bagay. Talagang spoiled na eh. Bukod doon, parang na-realize din naman nila na pare-pareho naman tayo nahihirapan din, di ba? Oo, Kaya yun. okay lang. Parang gano'n. Saka dati, hindi naman punishment o form of discipline kasi natin yung hindi talaga tayo bibigyan ng sobra o hindi tayo bibigyan hanggat hindi naman kailangan. Hindi necessary. Hindi necessary. Walang masyadong oversupply sa atin talaga dati. Ngayon, umungot lang ng konti yung bata. Wala namang okasyon, di ba? Ang daming toys, yung oversupply ng toys. Kasi nakakatawa naman bumili. Tapos ngayon, dahil nga medyo naiwan natin yung pagkabata natin, yung mga gusto natin ma-experience, Oo. ibibigay natin ang ibibigay sa kanila. Oo. Especially yung mga gamer dads. Ikaw siguro, pag nagkaanak ka, bibili ko Hindi, ng ito matagal ko na PlayStation, sinasabi. ng kung ano-ano. Tapos ikaw, di ba? Ako matagal ko na sinasabi, pag baby girl, Oh. medyo ano ako doon. Baby girl, bibigyan mo ng Melt ang ano ko. melt ang heart mo. Melted ang heart ko pagka Tapos, baby girl. bibigyan mo siya ng mga toys. Yung Lahat. Ba't baby girl boy lang? toys. Gusto mo boyish yung ano? Oo, gusto Parang ko medyo yung boyish type. Tsaka gusto Pero ko hindi- close hindi- kami. Boyish kind of girl lang gusto mo. Oo. Kaya ginagawa ngayon ng mga family, nag-iibang bansa na lang, nagta-travel. Pinag-usapan namin yan ni Alam mo, wife. tingin ko nga sa inyong dalawa, kayo yung tipo na ano kasi wala naman kayong ano, di ba? Anak, ganyan. Yung parang pwedeng-pwede kayong mag-travel ng Christmas holiday sa ibang bansa. Unang Christmas namin dito sa bahay. Kung hindi unang Christmas, kung hindi unang New Year, magta-travel Nasa kami Hong talaga. Kong kayo nun. Nasa mga ganyan. Europe. Manila man lang, BGC. Hindi, masaya ang New Year sa BGC. Nakita ko sa mga tropa ko. Paano? Nasa streets lang sila eh. Kasi syempre, maganda yung ano doon, maganda yung fireworks doon. Nasa Manila ka. Tapos may street party nga siguro na nagaganap. Tapos magkakasama kayo na, kumbaga, isa yung mga sineselebrate nyo. Hindi kayo magkakakilala. Pero no pressure sa inyong lahat. Masaya lang kayo lahat, di ba? Parang Times Square na party sa New York. Oo, yun. Parang ganun. So, hindi ka pressured maghanda, hindi ka pressured magluto, mga ganun. Drive lang, traffic. Drive lang, Napakaraming traffic. tao. Pero okay lang. Pero kung mag-advance hotel booking ka, di ba? Oo. Pero yun mga plans namin sa mga susunod na taon. Hindi, pero Itatakas mo, no? Di ba? Imbis na ibibigay mo, gagastusin mo na Ayun, lang sa pang personal po. pang personal. Sa Kim. Totoo naman, choice naman nating mag-celebrate Oo, ng ano, diba? Pasko sa PGC, ganyan. Kasi, bago experience din yun di ba? Oh. Doon nga sa episode natin dito na ano yung episode 1, yung top 5 na reasons bakit ganito yung mga millennials, di ba? Sabi nga doon uho tayo sa experience. Gusto natin maka-experience ng iba, travel. Iba naman, para iba naman. Especially nga, again, sa ating mga wala pang mga anak. Kahit pa sabihin mo may asawa, iba pa rin yun eh. Pag may anak, iba na talaga eh. Sigurado, yung focus ng mga magulang para sa enjoyment na ng mga anak nila. Especially sa mga gantong season, Pasko, Bagong Taon, yung mga special occasions. Lalong-lalo na yung Pasko. Kasi kaya tayo tuwan-tuwa sa Pasko ng bata tayo, di ba? Oo. Kasi para sa bata talaga, parang hinon or marketed yung Christmas season. Para nga sa bata yung Pasko. Oo, para Isipin sa mo, bata. Santa. Di ba? Hindi naman nagre-regalo si Santa sa nanay tatay eh. Oh. Unless hahalikan niyo yung nanay, di ba? I saw mommy. Ako, medyo maaga-aga akong nawala ng Ano kay Santa? spirit ng Christmas eh, yung talaga na bata ako. Na okay din naman, parang masaya naman ako ngayon, especially ngayon. Dahil nga nung bata ako, sabi mo na mga grade 4, grade 5, nasa tindahan na ako eh. Kaya yung, mas ayaw ko pa nga eh, ng Pasko. Kasi nga, nasa tindahan ka eh. Oo. Mas matagal ka dun eh. Mas bakbaka ng yung season mo. Nasa bakery ka lagi. Nasa tindahan ka. Eh, dami yung ginagawa nun. Talagang dire-diretso. Kaya medyo yung Pasko sa akin, yung Christmas season, di ko masyadong binata. Kumbaga parang Di ako- in a sense, may trauma sa iyo yung Pasko gawa ng binatak ka Kumbaga, sa... tumanda ako agad. Tumanda Tumanda ka. Hindi naman siya, hindi naman trauma. Kasi again, dahil nga doon, mas okay ako ngayon. Ang ganda nung naging effect niya sa akin In sa the long run. adulthood ko eh. Oo. Pero yung pagiging bata ko, pag Pasko, yun ang medyo hindi ko na-experience. Kumbaga, hindi ko masyadong in-enjoy. Kaya ako tuwan-tuwa kay Mrs. Kasi siya naman, iba-iba talaga yung feel niya sa Pasko eh. Parang mahilig siya sa mga Christmas village. Parang mahilig siya. Yung feels talaga ng Pasko. Ngayon ko nga lang ulit na ibabalik eh.
Kasi sa akin, yung mga occasions, pare-pare yan, birthdays, Oo. New Year ang medyo iba yung dating sa akin kasi siguro fresh start. Masaya ako pag New Year. Yun lang ang before, yun yung parang special sa akin, New Year. Kasi new chapter. New start. Pero yung pag Pasko, kahit birthday ko, birthday na kung sino man, parang dumadaan lang sa akin yun. Normal lang. Wala lang sa akin yun. Just another day sa akin yun. Ngayon, dahil kay Mrs., nagiging special yung Christmas. Parang ngayon, bumabalik-balik siya. Yung essence ng Christmas. Yung essence ng Christmas. As an adult ha. Oo. Pero yun nga, bilang pagbata, yun talaga, mas enjoy para sa bata talaga yung Pasko eh. Ang Pasko. Pero, ito yung isang aspect dyan eh. Yung sinasabi mo na yung Pasko ay pambata, ay parang commercialized lang ng media eh. Di ba? Or ng iba pang mga powerful na tao sa sa mundo. Sila lang nag-promote ng ganun eh. 'Di ba? Giving ganyan. Kasi 'di ba may running notion nga sa Pasko na bakit na bad na notion sa Pasko na so, doon nga na-highlight yung materialism. Tamo, nag-aaginaldo tayo, nagbibigay tayo nabili tayo ng toys, etc. Christmas gifts, no? Pagka sa trabaho mo, bilihan na lahat, no? O 'di ba, pag sa trabaho mo, yung kumpanya natin, doon tayo nagbibigay ng bonuses. Nagiging material tayo eh, raffle. Mga pa-TV. 'Di ba ganyan? Nanalo ka ba ng TV dati? Oo. Ako din. Buhay pa hanggang ngayon. 11 years na. Yun, nga, diba? Materialism nga naman talaga pag Pasko, no? Yun yung Tapos syempre, ipopromote yun ng lahat, ng media, ng mga companies, ng mga, sino pa ba, mga politiko. Ano ba yung first and foremost na pinopromote nila pag Pasko? Si Santa Claus, diba? Si Santa Claus. Na namimigay si Santa ng regalo. Claus. Namimigay siya ng mga regalo tuwing sasapit ang araw ng Pasko. Pero naranasan mo ba yun? Naniwala ka talaga kay Santa Claus? Hindi. Santa Claus? Hindi ka naniwala? Hindi, ever since. Kawawa ka naman. Siguro meron akong 3. Teka lang, balik tayo doon. Kawawa ka naman. Ano yung sabihin nun? Hindi, iba yung feeling kasi na may inaabangan ka. Maglalagay ka lang ng medyas, tapos sure ball, kinabukasan may chocolate. Teka lang, nag-participate sila tito dati? Siguro. Sa Santa? May pera. Santa Wave? Oo. Kasi naglagay ka ng medyas dun eh. Tapos meron may 100, may 20, may chocolate. Talaga? Oo, lupit. Ilang taon kang nag-aabang? Hindi ko alam kung anong age ko, pero siguro may 3 years na talagang medyo naniwala ako. Tapos yung mga sumunod, syempre ano na yun eh. Halata mo na eh. Alam ko na, Oo. pero maglalagay ka pa rin. Pera pa rin yun. Di ba? Maglalagay ka pa rin doon. Yung akala mo lang na hindi mo lang nag-uutuan na kayo, no? Nag-uutuan na kayo. Pero yes, syempre, maglalagay ka pa rin. Makakatanggap ka pa rin nun eh. Pero yan, di ba? Yung Santa Claus concept na yan. Kung naniniwala man yung bata doon o hindi, makakatanggap siya ng regalo. Separate pa doon sa regalo ng magulang. O, di ba? Parang ganun yung concept nun eh. Doble nga yung regalo mo. Gusto mo nun. May isa pang... Pero ito yun ito yung masama doon eh. Doon naman tayo sa dark side ng Pasko. Kasi dark side ng Pasko. Hindi, ito, dark side doon ng Pasko. Grinch. Bata ka pa lang, parang kung meron ka ng idea na wala nga Santa, di ba, na ganyan. Deep inside, binubuo ka na maging gahaman. Hindi ba, na parang ganyan, na maging materialistic. May mga ganun nga, no, na pinagsisinungalingan na... Yung dark side doon eh. Sa'yo, dark side yon. Oo eh. Or pwede ka rin, hindi, dalawa yung pathway nun. It's either maging tuso ka, paglaki mo or na magagamit mo yun sa mabuti, ganyan. Or maging tuso ka, sabi magagamit sa mabuti. Na scammer. Ganun. Di ba? Sa akin kasi, again, na-experience ko kasi yung surprise na meron nga talaga na sobrang bata mo tapos, totoo nga, meron. Para siguro, inano ako nun, sinabihan ako na, sige, maglagay ka na. Parang siguro ilang taon ka? Hindi, mas bata pa. Siguro mas bata pa, sobrang mas bata pa. O baka nga 1 o 2 years lang na ganun nangyari na talagang naniniwala ako. Dahil na-experience ko siguro, alam ko yung feeling. Parang yung detalye, hindi ko na nga masyado talagang tandang sa ulo eh. Pero pag binabalikan mo ngayon, naaalala mo pa. Okay yung naging feeling ko doon. Pero alam ko rin na hindi naman siya totoo. Hindi siya totoo. Oo.
Pero hindi naman ako nasaktan. Hindi naman ako nasaktan. Depende na, yun, doon na pa ulit papasok yung pagpapalaki ng magulang ulit. Oo, sa bagay. Para mo sasabihin yung totoong yun. Hindi totoo yan. Mahirap din pala yung balance na yun. Ano? Ikaw na nagsabi nga. Sabi ko, dalawa yung pathway, di ba? Oo. Pero sinabi mo na parang nasa magulang na ngayon, sa pagpapalaki na ng magulang yun kung paano magto-turn out yung anak nila eh. Regarding dyan sa mga materialism na Pasko or sa Santa-Santa na ganyan. Yung point ko lang, may dark side pa rin. Oo. Sa Pasko talaga eh. Depende na lang talaga kung paano mo i-guide talaga yung anak mo. Tsaka yung bata. Kung sino mang bata yun. Merry Christmas! Merry Christmas! Parang pelikula, no? No, so punta tayo ngayon sa mga Christmas movies. Christmas movies. Yeah. Ang ganda na segue mo dun ah. Siyempre. O siya, Merry Christmas. Merry Christmas. Inom na ngayon. Saka malupit pag papasko na. Kahit nga ngayon eh. Talagang naiiba rin yung mga lineup ng mga pelikula. No? Puro Christmas movies na. Puro family-oriented na. Family-oriented. Medyo, kahit sabihin mo na drama, pero family-oriented. Tas may influence pa rin ng Pasko, no? Oo. Pero doon muna tayo sa mga classic. Ano ba yung mga classic na natatandaan mo na pag sinabing Pasko, yun yung mga lagi mong mapapanood? Isang movie lang na Pinoy movie ah. Pinoy movie. Pinoy movie Iba pa yung sa foreign. Siyempre, nandun yung mga Home Alone, mga ganyan. Ay, yan ako eh. Diba yan? Pero mamaya pag-usapan natin yan. Pero pag Pinoy movie, tinanong ka ng isang pang-Paskong pelikula ng Pinoy, ang isa lang masasabi ko, yung kay Jolina. Ako alam mo yun? Alam mo yun? Yung ano siya, yung fairy. Ano ba siya? Yung fairy. Fairy ba? Wish. Yeah. Yun lang. Kung naghuhukay siya ng titulo na nakabalot sa plastic sa lupa. Hindi ko masyado matandaan yung pelikulang yun. Pero ako kasi, kung Pinoy movie na Christmas, ako? Tanging Yaman. Ikaw ang patang naman yun. Tanging Yaman kasi. Tanging Yaman. Tama yun, family-oriented din yun. Pero yun ng Pasko. Magkakapatid din sila. Pero may mga inheritance ata, nagsama-sama sila, nag-away-away. Pero 'di ba? Kahit hindi sila okay, sa pilitan silang magkikita-kita. Para doon sa nanay Para niya. doon nga sa nanay nila. Si Gloria Romero. Alzheimer's ba si Gloria? Parang ata, basta yung memory loss ba na ewan ko. Pinag-pray niya, 'di ba? Pero ang galing, ewan ko, maganda yung pelikula na yun. Oo, malupit yun. Maganda yun. Nakakayak yun. Iconic siya. Yan. Puso ng Pasko. Dapat ipalabas yan ulit Yun yung sasabihin kong comment nung diniscuss mo na yung movies sa Pasko. Nawawala na yung mga gando na Pinoy na movies na, kasi dahil ba hindi na tayo attached sa TV ngayon? Kasi may Netflix saka, na. Hindi, iba na per generation. Parang sinasabi na hindi na yan tatangkilikin. Masyado ng baduy ba yung term? Ayun na ba yung... Ewan ko. Masyado na bang cool ang generation ngayon para manood ng mga ganang pelikula? Hindi kasi ako nung nung college, hindi ko aaminin na gusto ko to. Yung kay Jolina na pelikula. Pero pinapanood mo ng pinapanood. Oo, diba? Hindi mo aaminin. Hindi mo aaminin eh. Pero ngayon, hahanapin ko eh. Yung tanging yaman nga. O diba? Hindi, ayoko. Hindi ako nanonood nun. Ganun mga pakul eh. Yung mga tinawag na pakul eh. Pakul. Kala mo cool yun, no? Yun pala, lahat naman pala kayo nanonood na. So, bisa wala kang choice. Alam mo na yung story eh. Oo, pero papanoorin mo pa rin. Oo, di ba? Yung puso ng Pasko nga ako nga. Ito yung number 1 movie sa akin. Pero doon sa foreign, sinasabi mo, Home Alone. Home Alone. Intindi kasi nun para siyang Tom and Jerry na nagkakasakitan pero buhay pa rin. Lahat na lang nangyari, sumasabog na. Cartoonish. Parang cartoonish di ba? Kung ano-anong pinagagagawa na dun sa mga wet bandits. Oo. Pero ano mo ba ngayon ko lang nalaman yung tawag sa kanila? Na wet bandits pa rin tawag sa dun. Dun sa mga umatake? Nagnanakaw. Wet bandits ang tawag sa kanila. Hindi ko, ngayon ko nga lang din narinig yan eh. Wet bandits? Home Alone, wet bandits. A pair of criminals from the movie. Wet bandits yung mismong pangalan nung pangalan ng grupo nila. Yung grupo ng mga magnanakaw na yun. Pero hindi naman sila malaking grupo, di ba? Ayun lang ang tawag nila sa sarili nila. Si Joe Pesci yata yun eh. Oo. Mga wet bandits. Pero di ba syempre, isipin mo, mababaw lang yung Home Alone movie na parang kids movie lang ganyan. Pero kaya siya considered one of the greatest movies ata ng ganyan. Kasi maganda yung pagkaka-sequence ata ng storyline niya.
Saka yung premise, yung conflict, ganyan. Oo. Tapos yung build-up din doon sa dulo. Ganda. Siyempre, lagi may ganun, importance sa family. Di ba? Parang ano siya, Yun nga, message. galit siya dun sa pamilya niya. Medyo yung bata ayaw niyang sumama eh. Hindi naiwan siya, ang alam ko. Yung isa naiwan din siya. Kasi 14 ata sila. Oo, parang ganun. Dami nila, no? Kaso, kung bata ka, Scarlett Johansson eh. kung bata, Oh, pero biro yun, may pinagagawa ng bata, no? Parang maglalagay ng, ano yun, yung bowling ball. Tapos gaganon. Tapos tatama. Hindi, alam mo nung Tapos buhay pa rin. So, yan, patay na. Ano naman parang bubuhay itong mga Bakal paano na kung gawin ng bata yun? Pero isa ka pang tanong nga dyan, nung sa Home Alone na ganyan eh. Yung physics nun, tinry ko rin nung bata yun eh. Tamo? Kasi, Meron bata ka, tinry mo. tinry ko, Malupit hindi ko ma-replicate. Kahit yung parehong ano, ang galing eh, magaling siya eh. Tsaka may resources siya, yung meron siya mga taling ganun. Eh ako, yung mga alambre lang, yung mga pinagtagpi-tagpi lang yung sa bahay eh. Yung gagamitin Saka ko. na paghandaan niya, no? Paghandaan Oo. niya yung pagpunta. Kasi nakita niya, ninanakawan niya na yung kapitbahay niya. Oo. Kaya nung siya na, pinaghandaan niya Uy, talaga. spoiler alert. Oh, grabe Oo, naman. di ba? Oh, hindi mo nakakapanood ng Home Alone. Kumalay mo. Pero tama dati, kaya nakakapagpalabas ng mga ganyang pelikula. Kasi nga, parental guidance talaga siya. Guided talaga ng pamilya or ng magulang yung panonood ng mga ganyan. Oo, kasi TV eh. O TV siya. Eh, O kahit movie, family friendly siya. Kasi expected na mga moviegoers, na mga producers, pag pinalabas siya para sa mga bata, may kasamang magulang. O, wag mong gayahin yan ha. Hindi totoo yan. Eh ngayon, magpalabas ka ng bagong ganyan na papanood. Talagang halos, baka gayahin yan ng mga, diba, ng mga bata. Mahirap magpalabas ng basta-basta ganun ngayon. Hindi, bakit kaya? Hindi, kasi nga, mas hindi ginaguide ng mga magulang. Oo. Ang sama na Usually talaga, kasi syempre pag bata, expected mo, pre, hindi pa develop yung brain yun, di ba? Oo, tama To din, process tama, things. tama. Kung magkano nakikita niya, yun, totoo yun. Kaya masaya maging bata, di ba? Lahat posible. Ngayon, kung hindi yan properly guided ng magulang, gagawin niya ng gagawin yun. Kung ano yung ginagawa ni Macaulay Culkin. Alam mo baka ano masama? gagawin niya. Yung mga magulang ngayon, millennials eh. Oh, kaya nga eh. Yun ang masama. Yung mga Christmas movies talaga dati, talagang pambata, pang family lang. Light-hearted. Light-hearted lang. Light-hearted Oh. movies. Isa pang indication pati na papasko Pasko na. Yan, MMFF, di ba? Siyempre. Tradisyon namin magpipinsan yan eh. Wow. Oo eh, Nanonood ka talaga? Pasko. Mismo Pasko? Pipila pa kami sa 3 oras na traffic, dalawa. Ano mga pinapanood nyo dun? Hindi. Mga walang kakwenta-kwenta. Mga horror. Horror. Yun kasi movies maganda. lagi. Oo. Horror. Hindi, pangit nga eh. Yun oh. Ano yung kay D-Pad, kay Daniel Padilla, yung pag 7 scenes ba yun? Yung Nagka-horror. taragis na yun. Hindi kasi dati yung Shake, Rattle, and Roll, nung bata tayo, nakakatakot yun eh. No? Oo, nung bata. Parang mga Christmas season din nilalabas yung mga Oo, Shake, Rattle, and malam- Roll, no? oo. Doon Kasi ata kasama ko yung mga nagsimula pinsan ko yun eh, pag nanonood. Kasi napapansin ko nga sa mga Christmas movies, although syempre, tumatanda-tanda na rin tayo, kaya kumbaga yung jologs na yung nagiging term ko sa mga Christmas movies. Oo. Mga pelikula nila Vic Soto. Enteng Kabisote. Yan, Enteng Kabisote. Ang dami, pare-parehas na eh. Pero ngayon, yung lineup ng MMFF ngayon, Tingnan nga natin. matitindi. Oo. Tingnan. Matitindi nga. Sige, anong gusto mo ba doon? I-share mo na nga sa akin. Hindi, napanood ko yung mga trailer eh. Yung halimbawa kay... Pero yun mo, nagsama si Vic Soto na Enteng Kabisote, comedy. Tapos si Piolo Pascual. Magkasama sila sa movie. Drama yan. Hindi siya drama eh, medyo historical, mga heavy movie. Paano ba tatawagin yung mga General Luna type na movie, mga kumbaga Historical biopic or... ang kwento niyan, kamusta ang Pilipinas kung hindi tayo nasakop? Ano siya, si Vic Soto kasi para siyang datu. Siya yung datu. Para siyang head of state siya. Maganda concept. Saka pag nilagyan mo ng Piolo Pascual sa pelikula, 'di ba? Batikang artista talaga yan, talagang mabibigat ginagawa yan. Kaya maganda talaga yung ano. Lagarista yun eh. Di siya comedy lang. Ang comment ko nga lang sa ganan, naging too heavy naman kaya. Tingin ko parang okay Naging- lang. Evolution, halimbawa ikaw, again, gusto mo maging director, doon na nga naman papunta, paganda ng Oo. paganda. Kaso, minsan baka mamimiss ko rin yung mga mas mabababaw na pelikula. Baka sobrang bibigat na ngayon, nawawala na ako ng mga gusto kong panoorin pag gusto kong mag-chill lang, yung nasa background ko lang. Gets kita. Mga Home Alone nga, mga Richie Rich, mga Yun ganun, nga, di ba? oo. Mga ganong pelikula lang na papanoorin lang ng anak mo dahil gusto niya lang mangarap din. Gusto niyong, parang mga ganon, nung bata ka. Gets Oh. kita. Pero dun sa landscape kasi ng
Pinoy movies na sinasabi mo, all throughout the years, every Christmas, ganyan, ang dami kasing walang kakwenta-kwentang nalabas, di ba? So, parang breath of fresh air na rin kasi na may mga tulad nung pelikula ni Vic Soto at ni Piolo Pascal na ganito na medyo artistic or parang sabihin mong medyo eccentric ang style. Kaya, tingin ko, napapanahon naman, parang time na mag-level up naman tayo kahit paano. Kung maganda to. Para mag-iba naman yung makikita natin sa big screen, no? Kahit kasi Bagay. pagod na tayo dun, yung sinasabi mo na parang gusto ko lang yung wala masyadong iisipin pag papanoorin. Shout out to Majesty Morphe. Pero, tingnan mo yung mga past, di ba? Ang mga laging pumapatok sa takilya, yung mga pelikula nga ni Enteng Cabizote. Yun Tapos nga. yung mga pelikula ni Vice Ganda na talagang comedy. Yun nga, napapanahon na kasi na, yun nga, mag-level up naman. Sabihin mo okay naman sa masa nga talaga kasi yung mga Enteng Cabizote, ganyan, etc. Pero, di ba, parang pwede mo namang i-introduce yung iba pang artistic style sa masa din eh. Kahit pa paano, di ba? Kahit sabihin mo hindi nila gusto, masubukan lang nila. Kung malalaman. Kaya okay lang. Kaya adapt ng market, no? Kung mag-boom yun, yung ganun, di, tuloy-tuloy na nagaganda siguro yung level or your style ng movies ng pelikula, ng Pinoy. Para malaman din kung talagang aangat na rin. Oo, di ba? Kung aangat yung taste natin. So, kanina pa natin pinag-uusapan yung mga pagbabago ng Pasko, no? To cap off this podcast episode. Para sa'yo, ano naman yung mga nagstay na tradition or yung mga isang bagay or mga bagay na nandyan pa rin mula nung bata ka hanggang ngayon na pag nakikita mo yan or lumalabas na yan, Pasko na. Pasko na, yung no? special talaga sa'yo, yung medyo may personal touch. Ikaw ba? Ano sa'yo? Nag-iisip pa ako kung ano. O kasi pag talagang may panahon na ng bibingka tsaka Puto bongbong. Puto bongbong season dito sa amin. Same sa lang may din sa may simbahan sa pero gilid, di ba? Oh. Lagi Naamoy simbahan, mo na. no? Oo nga, no? Puto bongbongs. Hindi kasi simbang gabi. Kasi lalabas yan medyo paggabi na eh. Mga puto bongbong at bibingka. Ano? Sana, di ba? Yung sisipon yun pag niluluto. Lagi bang dalawa yun? Oo nga, no? Hindi ko alam. Kahit saan ako Inaantay ko lang magtingin yun eh. Dalawa. Lagi Dalawa lang dalawa. lagi, dalawa, no? Parang, di ba parang efficient naman kung gawin yung 8. Oo nga, no? Di ba? Baka yun ang classic talaga, no? Dalawa-dalawa lang, no? Ilalagay ng ganun, no? Tatak-tak. Pero ako, Dalawa lang. hindi ko lang alam kung unpopular opinion to. Pero mas hindi ako mahilig sa puto bongbong eh. Gusto ko siya kasi ang ganda niya, ang ganda ng process kung paano lutuin. Biglang pag nilagay kulay violets, nalagyan ng kung ano-ano, ang ganda. Margarine. Parang ang ganda ang ganda niya eh. Ang vivid niya eh. Pag kinain mo, parang kulang. Walang lasa. Pareho tayo. Ikaw din? Kasi parang, ang bland. Na parang, Ito, diba? Pero ako, bibingka ako. sarap bibingka. Bibingka ako talaga. Kasi yung bibingka alat, espesyal. di ba parang yung alat niya, may alat ng sobrang konti eh, pero ang sarap eh. Saka pag di ba, katulad ng lahat ng bagay sa mundo, pag may itlog, special. So, special diba? ako, itlog ako eh. Dalawa? Oh. Double special. Double special ako. Diba? Special ako. Ang kulit ng mga pagkain, pag may asado. Asado special, may itlog Sarap. lang. Special. Pero diba, pag puto bongbong, yung bibingka na may itlog, na itlog na pula na maalat, napakasarap. Sarap. The best yun. Tamang combination. Sino kaya nakaisip nun eh, no? Pero ang galing. Makapal yung margarine, tapos may itlog na pula nga. Ayun. Yun ang parang talagang mula noon hanggang ngayon. May nagbebenta ba dito sa... Sabay na gano'n. Gusto kong bumili. Wala nga dito sa malapit eh. Kaya yung mga special sa akin eh. Parang, Pasko na. Ay, mga medyo magpapangiti sa... Medyo lang, ifong ganun lang. Uy, bibing ka. Bibing. Saka dati kasi, yung mga ganyang pagkain, mga puto bongbong, bibing ka, seasonal kasi talaga siya. Hindi siya lumalabas pag walang okasyon, pag hindi holidays. Ngayon kasi, kahit pa paano, may mga bibingka na eh. Parang all year round may bibingka. Kaya hindi na siya nagiging sobrang special. Tingin ko, mas okay yun eh. Mas okay na going seasonal lang? Seasonal lang. Kung mahilig ka talaga sa bibingka, medyo kawawa ka. Sorry. Sa suggestion ko. Maganda yun for the culture. Pero para sa hanap buhay ng mga tao, hindi. Sorry. Di ba? Baka naman may pero iba sa kultura kayo ng Pilipinas. may benta dyan. Pero kasi di ba parang aabangan mo talaga eh. No? Tama Malay mo, pag naging ganon, naging seasonal lang, o biruin mo, 3 months ka lang magtatrabaho.
Kung yung tatrabuhin mo Sobrang yung 3 diba? months, kikitahin mo ng isang buong taon. Kasi all year round ka nagbebenta, pagdating ng December, mahina pa din. Diba? O kaya may variety yung trabaho mo, no? After minsan ng naman, 3 months na kutsinta yun. naman, pag summer, Pero parang ganun. same thing yung bakit nagbubumata yung kultura ng Japan di ba? Masyado silang traditional, di ba, na ganyan. Ganun. Yun ang dinadayo ng May mga seasons, tao. kasi Di ba? sa kanila, may seasons talaga. May, May cherry blossoms, etc. Tapos meron silang traditions na ganito, ganyan. Minsan dinadayuhin ng mga tao. Or Tapos kahit naman mga hindi pagkain Japan. nila, season, may cherry blossom season, may mga special food din sila na nilalabas. Ang alam ko ata Oo. ganun. O, O, diba? di ba? Yun nga. Kaya may point ka. Sinasabi mong kung igawing seasonal yung bibingka. Kaya lang wawa naman yung mga Wawa Pinoy naman. na nagbebenta. Merry Peace out. Christmas! Yes. Ikaw, wala ka bang ano? Yung sa akin lang talaga, ang corny ang corny. Pero Lang. marami siguro makaka-relate dito. May simoy, may specific simoy ng hangin na pag yung nilanghap mo na, alam mo Pasko na. Pasko na. Oo, Oo, sa akin na. Tapos mga ano lang Mga yun, isang anong- day lang yun eh. One day, hindi siya yung parang... Para signal hindi siya siya. weeks, hindi siya months, or hindi siya... Talaga medyo days lang siya. May isang day lang siya, sabihin mo December o November, Oo. na talagang lagotok eh. Sisimoy. Oo sisimoy. Lalagotok sa'yo na, Pasko na nga. Oo May nga. ganun sa akin. Yun yung sa akin. May mga Simoy. may special day talaga. Ano. Actually, Wala ngayon... ba ganun? Meron ka din siguro. Hindi, ngayon, hindi pa, kung tatanungin mo ko ngayong year, wala pa talaga. Hindi pa nag-hit sa akin yung simoy na yun. Talaga? Pero usually sa akin, pag Christmas na pag Pasko na Pwede. Iba-ibang season din. Halimbawa, nung tayo yung nagtatrabaho pa, pag mga December 20han na, depende rin sa trabaho mo. Tayo, nung hindi pa tayo ahente, may araw ng talagang ito yung wala nang pasok, di ba? Mga 23, ganon. Pero pag ahente ka kasi, pag December, puro Christmas party na. Wala, parang Pasko na nun eh. Tapos na yung taon mo eh. Dapat tapos na yung taon mo kung medyo magaling-galing kang kung kumota-kota ka, di ba? Lagi. Yeah! Di ba? Marami kasi Christmas party, tapos hindi mo naisipin yung taon mo. Oo. Kumota ka na dapat nun. Pero ngayon, bagong chapter na naman natin. Oo. Medyo nagsosolo na tayo sa buhay. Ayan, medyo iba rin yung laban ng Pasko. Iba yung simoy. Medyo mailap. mailap as simoy. Seasonal din. Kahit papano, nararamdaman. Ngayon, napapag-usapan natin yung Pasko. Di medyo na-feel natin. Saka nare-reminisce natin, di ba? Yung Oo. Pasko. Saka mamaya-maya mo, yung reunion natin kasama yung mga tropa. Ayan, magkaka-reminisce na naman yung mga Lagi yun eh. nangyari. Yearly. Oo, di ba? Pag reunion yung mini reunion nyo lang. Kasi iba-iba yung schedule nyo talaga Hindi nyo na makakontrol yan. Ngayon dahil Christmas season, may mga naka-off na, may mga holiday. magkakita-kita na kayo. So, yun po mga ka-DJ Natives. Narinig po natin yung mga iba't ibang topics or punto ng mga kung saan nagbago nga ba yung Pasko or nanatili ba yung tradisyon. Kaya sa inyo dyan, ngayong Pasko, enjoy nyo lang. Ayun lang siguro yung natin, parang conclusion natin. Kung ano man yung nangyayari sa buhay nyo, kung ano man yung anong position nyo ngayon, kung nung naging bata kayo, tapos nagka-trabaho, ngayon may asawa at anak na, Oo. maano man yan. Kung ano man yung stage na yon, kung yung masyadong stressin, enjoy nyo na lang. Enjoyin Kasi nyo na minsan lang. lang ang Pasko, once a year lang yun Once Saka, a year. wag natin siguro, ako din, reminder din sa atin, Sige wag nga. natin kalimutan yung essence talaga ng Pasko. Tama yan. Maganda yan. Nabuhay talaga si Jesus niyan. Jesus. Baby Jesus. Oh, di ba? Although, hindi lahat naniniwala. Diba? Oo nga pala. Ayan. Kung di man yun yung nyo, pero kung ano man yung Pasko at nyo, yung essence ng Christmas nyo, saka yung pinapaniwalaan nyo, di ba? Doon natin i-focus. Wag natin kakalimutan yun. Hindi lang basta mamimili ng ganito, magbibigay ng ganyan. Oo, wag Aguinaldo, materialist. maghahanda. Wag masyadong less material things, more of sa essence of Christmas, tapos Oo. essence of family, essence of friendship, yung reunion. Kasi 'di ba, yun nga, bakit nga dumating si Jesus kuno? Sabihin na lang natin sa ibang religion na walang Jesus na ganyan, etc. Pero sabihin mo merong savior na dumating sa mundo, 'di ba? Ano bang inoffer ng savior na 'yon? Kundi ay parang sarili niya. Or in a sense, meron siyang in-offer. Kaya nga tayo may gift giving, di ba? Presents, di ba? Ganyan yun. Yun na lang yung essence ngayong Pasko na i-take into mind na lang natin. Joyo na wow. Zoyu.
Purpur duck. Merry Christmas! Thank you very much po sa pakikinig sa DJ Natives, kung saan ang kwentuhan sa inuman ay dadalhin namin online. Cheers!